Paano kunin ang 6 trigonometric ratios, part number 1. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Now, if you find this video helpful, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para marami ka pang videos na mapanood at matuto sa mga math lessons. And also, please ipagkalat natin yung Humor PH. Please tell this to your friends, classmates, parents, teachers, titas, titos, para matulungan din natin sila sa mga lessons nila about mathematics. Alright, and without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about the 6 trigonometric functions. Ayan. So what should you expect from this topic? Una, I'm going to give a short background about trigonometry. And next is, ano yung 6 trigo functions? I-discuss natin yun. Sasauluhin natin yung 6 trigo functions. And paano kumuha ng 6 trigonometric ratios? So yun ang tatlong goal natin for this topic. Alright, so let's get this lesson started. Ayan, so let's discuss about trigonometry. Ano ibig sabihin ng trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics that studies relationship between side lengths and angles of a triangle. Yun pala ang trigonometry. So it focuses on the relationship between side lengths and angles of a triangle. Yun lang pala yun. Actually, trigonometry comes from two Greek words na trigonon, which means triangle, and metron, which means measurement. So kapag pinagsama natin yung dalawa, ang ibig sabihin ng trigonometry is triangle measurement. So tama nga din yung definition natin sa taas, na it studies or pinaglalaanan niya ay yung relationship ng side lengths tapos ng angles in a particular triangle. Alright, so yun po ang trigonometry. Now, ito naman yung 6 trigo functions or trigonometric functions. Ayan, so you have to be familiar with the following etong 6. And, ganito niya siya sasauluhin. Pag ganon, yung 3 sa taas, 3 sa baba. This is sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Again, ganun ang basa, ganun ang pagsasaulo. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Ayan. So, that's the 6 trigonometric functions. Alright. So, let's have naman the 6 trigonometric ratios. Ito kung paano kukunin yung 6 trigonometric ratios. But first, let us recall yung itsura ng triangle sa Pythagorean theorem. Ayan. So, this one. So, ito yung triangle, right triangle, na involved sa Pythagorean theorem. Diba ang Pythagorean theorem kung paano mag-solve ng sides ng right triangle. So, if you want to watch yung complete detail ng pag-solve using the Pythagorean theorem or yung formula ng Pythagorean theorem, so dito sa may upper right, I will have the link nung lesson natin about Pythagorean theorem. So, if you want to watch those ng full detail, so you have to click that para matutunan niyo kung paano mag-solve ng Pythagorean theorem. Alright, so ito yung mga parts ng right triangle. So ito yon, yung longest side, ito, that is the hypotenuse. So that's letter C. Lagi yung represented by letter C. Then ito namang A and B, ang tawag dyan ay legs lang. Ayan. Yung A and B interchangeable. Ibig sabihin, pwede yung B ito, pwede yung A yan. Kahit alin dyan, kung anong trip mo, A and B pwede siya magkabaliktad. Pero yung hypotenuse as is yan, hindi yan pwedeng mabago. Now, recall natin kung paano tumingin ng hypotenuse. Ang hypotenuse po is the side opposite the 90-degree angle.
Ito yung 90-degree angle. So, yung side opposite that, yung katapat niya, ito, di ba? Katapat niya ng 90-degree angle, so that's the hypotenuse. Or, ganito na lang, kung saan nakaturo ito, kasi usually ang right triangle may ganyan, kung saan ito nakaturo, ibig sabihin yun yung hypotenuse. Okay? So, ganun po ang hypotenuse. And this is our formula ng Pythagorean theorem. C squared is equal to A squared plus B squared. Now, dito sa pagkuha ng 6 trigonometric ratios, yung C, hypotenuse pa rin. Atong longest side, lagi yung hypotenuse. Sa right triangle, lagi po yung hypotenuse. Hindi yan mababago. Now, etong A and B, kung dito sa Pythagorean theorem, legs ang tawag dyan, kapag in terms of 6 trigo functions, 6 trigo ratios, ang lalabas niyan ay may particular tawag yung side na to, at may particular tawag yung side na yan. Because involved na tayo ng theta or ng particular na angle. So kapag involved na tayo, right triangle pa rin. Yes, right triangle pa rin. Pero involved na tayo ng particular angle. And this is theta. Ayan. So meron na yung magiging tawag, yung A saka yung B. Ayan. So let's discuss naman yung tawag sa mga sides in terms of this illustration, this triangle, kapag meron ng theta na nakalagay. Una, hypotenuse pa rin. Diba? Sabi ko sa inyo, ang hypotenuse, kahit itihaya mo yung triangle na yan, hypotenuse yan. Kahit pabali-baliktad mo yan, itagilid mo to, ang hypotenuse ay hypotenuse. Hindi na mababago sa right triangle. Lagi yung opposite nung pinakamahaba or nung 90-degree angle. So, that's the longest side. Now, in terms of this one, ito ang reference angle natin, yung theta. Yung reference angle natin, how do we describe this side? So, sabi ko kanina, hindi na lang yan A and B. Hindi na lang yan legs ang tawag dyan. So, since bibigyan natin siya ng pangalan in terms of this reference angle. So, etong theta, opposite niya yung side na to. So, ang tawag sa side na yan ay opposite. Ganun lang. As simple as that. Again, in terms of this theta, i-analyze natin kung ano yung tawag sa side na to, saka sa side na yan. Bakit sir itong dalawa lang? Kasi nga ito ay automatic na hypotenuse. Diba? 3 sides ang meron sa triangle. Hypotenuse na yung isa. Kapag right triangle, hypotenuse na yung isa. Now, para makuha or malaman natin kung ano yung opposite, kailangan natin siyang i-compare or i-relate doon sa reference angle na meron tayo. So, kung ano yung side na katapat nung theta natin, yung reference angle natin, so yun ang opposite na tinatawag. So, itong side na to, so kung kanina letter A siya, side A. So, hindi na siya side A na lang. Ang tawag dito ay opposite. Particular siya na opposite. And this one, ito naman, in terms of this theta, katabi niya yung side na to. At kapag katabi, ang tawag din ay adjacent. Again, kapag katabi, that is the adjacent side. This is the opposite side. This is the adjacent side. Ayan. So, these are the parts of right triangle na kailangan natin once we are solving for the trigonometric ratios. So, again, I'll compare. Kung kanina, pwedeng maging B ito, pwedeng maging A yan, kasi Pythagorean theorem naman, okay lang yon. Pero kapag 6 trigo functions, meron talagang specific side na opposite, merong specific side na adjacent. Hindi, in this case, hindi mo to pwedeng pagbaliktarin. Yung adjacent ito, tapos opposite ito, hindi yan pwedeng pagbaliktarin. Kasi, naka-refer yan in terms dito sa reference angle natin. So, reference angle, katapat niya to, so opposite ang tawag doon. Reference angle, katabi niya to, so that's adjacent side. Ayan. So, ganun po ang pagtitingin. Now, so let's derive the 6 trigonometric ratios using this illustration, this right triangle na meron tayo. So, hypotenuse, opposite, adjacent. Again, hypotenuse, katapat ni 90 degrees. Bakit ito naging opposite? Kasi that's the side opposite the theta, this reference angle. Bakit ito naging adjacent? Because that's the side na katabi nung angle na meron tayo. Ito kasi yung angle. Ayan. So, theta yon. Opposite niya to, tapos katabi niya to.
Ayan. So, yun ang ibig sabihin ng adjacent at ng opposite. Ayan. So, dapat master natin yon kung paano tumingin kung alin ang adjacent side tapos alin ang opposite side. So, kailangan yung skill na yon dito sa 6 trigonometric ratios. Ito na yon. Sin theta. So, yung sin, di ba kanina yung complete spelling niya, S-I-N-E. Kapag pinaklik, ganito na siya. Sin, tapos, yung theta, yung angle na yan. Ayan. So, sin theta, that's opposite over hypotenuse. Kapag kinukuha or sinasolve si trigonometric ratios, kukunin mo lang kung ano yung measurement ng opposite tapos ng hypotenuse. Tapos, yun yung magiging final answer natin. Simplify mo lang. Next, for cosine. Ito yung cosine, COS, ang representation niya. Cosine theta, ayan. So, yung trigonometric functions natin, kailangan siya lagi na merong angle na kasama. Ayan. Ito yun. So, ito yung reference angle natin, yung theta na nandito sa triangle natin. So, kapag cosine naman ang hinahanap, ganito lang yung magiging final answer natin. Kukunin mo yung adjacent, yung measurement nito, kung ano man yung measurement niyan, saka yung measurement ng hypotenuse. Kunwari, 5/7. So, yun yung final answer. Kung hindi na naman siya kayang lowest term, so no need lowest term. Ayan. Ito naman yung sa tangent. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. Alright. So, let's move to another one. Cosecant theta. So, yung cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. Ayan. Yung secant theta naman, that's hypotenuse over adjacent. Then yung cotangent, that's adjacent over opposite. Ayan. So, pansinin natin yung relationship ng dalawa. Ito, ni sin theta, ni cosecant theta, cosine, tapos ni secant, tangent, tapos ni cotangent. Pansinin natin yung magiging sagot. Ito ay opposite over hypotenuse, yung isa hypotenuse over opposite. Magkabaliktad. Tama? Ito ay adjacent over hypotenuse. Ito ay hypotenuse over adjacent. Magkabaliktad. Tama? Ito ay opposite over adjacent. Ito ay adjacent over opposite. Magkabaliktad. Yun yung dalawa. Alright. So, ito kasing sine at cosecant, magka-reciprocal silang dalawa. Ito namang cosine tapos secant, magka-reciprocal yung dalawa. Yung tangent at cotangent, magka-reciprocal din yung dalawa. So, that's why, kapag nakuha mo yung sine, cosine, tas tangent, pwede mo nang ibaliktad para makuha yung cosecant theta, secant theta, and cotangent theta. So, ganun po ang shortcut nun. So, later naman, kapag meron na tayong right triangle, so I'll show you kung paano yan ginagawa. Alright. So, those are the 6 trigonometric ratios. So, tatandaan nyo to lahat. Yung sine, dapat ganito siya, opposite over hypotenuse. Pero, I'll give you abbreviation. So, eto yon. So, ka, towa, syo, sya, kaw. So, sabi ko kanina, di ba? Yung 6 trigonometric functions, sa uluhin nyo ng pag ganon, yung tatlo-tatlo. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Alright, ulitin ko. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sige, kayo naman. Sabayan niyo ako para masaulo natin yung 6. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. One more time. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So, ganun mo siya sasauluhin para alam mo yung pagkakasunod-sunod nitong abbreviation natin. So, itong abbreviation comes from this. Ayan. So, ito ay sine. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine. S-O-H. So. Cosine. Yung pangalawa. C-A-H. Tangent. Pangatlo. T-O-A. So, towa. Cosecant. C-H-O. So, that's cho. Yung pang-apat. Secant theta. S-H-A. So, siya. And cow. C-A-O. Cotangent. Ayan. So, kasi naman sa uli natin yung ganyan, yung sine, opposite over hypotenuse, and so on. So, ito na lang, abbreviation natin. Soka, towa, cho, siya, kao. Again, isa pa nga.
So, katawa, syo, tsakaw. So, ka, towa, syo, sya, kaw. So, yun ang abbreviation natin para makuha na mabilis yung 6 trigonometric ratios. Ayan. So, katawa, syo, sya, kaw. Cho, sya, kaw. Ayan. So, that's it. Alright, sige, let's try to apply that in problem. So, let's have number 1. Find the 6 trigonometric ratios ng triangle na to. Ayan. So, ito na po yung pagsosolve ng 6 trigonometric ratios. So, say for example, we have this right triangle and ito ang ating reference angle, the theta. Okay, so, we have this measurement. Ito ay 3, ito ay 4, tapos ito ay 5. So, paano kaya kukunan yung 6 trigonometric ratios? Ganito lang po yan. First thing you have to do ay kailangan mong ma-identify muna kung ano ang opposite, ano yung adjacent, at ano yung hypotenuse. Ganito lang yan. Ang una kong kukunin dyan, kung ako magsosolve, ang una kong gagawin dyan, hahanapin ko muna yung hypotenuse. Para hindi na siya makakalito sa opposite saka sa adjacent. Hypotenuse muna. What is the hypotenuse? Hypotenuse, anong measurement niya? So, eto yun, di ba? Yung 90-degree angle, saan siya nakaturo? Dito. So, this is the longest side. So, ano bang measurement ng longest side na yan? That's 5. So, hypotenuse is equal to 5. Now, in terms of this reference angle, ano yung opposite niya? Ano yung katapat niya? That's 3. Ito yung katapat niya. Tama? Ang measurement nito ay 3. So, therefore, ang opposite natin ay 3. Tapos, ang adjacent natin yung katabi ng reference angle, that is 4. So, again, kailangan yung skill kung paano maghanap ng opposite, ng adjacent at ng hypotenuse. Ulitin ko, hypotenuse, longest side, katapat ng 90-degree angle. Next, tapos ang opposite naman, in terms of reference angle yon. So, ano yung katapat ng reference angle, ng theta? 3. Tapos, adjacent katabi, that's 4. So, ganun lang po naman yun kasimple. Alright. And then after that, tandaan nyo na to, so katawa cho siakaw. So katawa cho siakaw. So katawa cho siakaw. Ulit-ulitin nyo yan. So katawa cho siakaw. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So, paulit-ulitin nyo yan hanggang sama sa ulo nyo yung etong abbreviation natin. So katawa cho siakaw. Ayan. Ito, basic lang to kung paano yan kukunin. Sin theta. Diba? Ito ay sin theta, cosine, cosine theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, and cotangent theta. So, yung sin theta, ganito lang yan. That's opposite over hypotenuse. So, ito yan, diba? Galing yan sa so. So, kaya kahit hindi mo ito sinaulo na opposite over hypotenuse, dahil dun sa so, alam mo na sin opposite hypotenuse ito. Basta yung lahat ng O na makikita mo dito, that would mean opposite. Lahat ng A na makikita mo dyan, that would mean adjacent. Lahat ng H, that would mean hypotenuse. So, ibig sabihin, yung so, sine opposite over hypotenuse. So, ganun siya. Ganito lang yung kasimple, actually. Kukunin mo lang yung measurement ng opposite, that's 3, and measurement ng hypotenuse, and that's 5. Ayan, and that's the final answer. Ganun lang siya. Basta sa ulo may abbreviation, napakasimple nito. 3 over 5, tapos ang usapan. Ganun lang po yun kadali. Alright. Now, let's try naman kay cosine theta. So, pangalawa yon yung ka. So, cosine, adjacent over hypotenuse. Ganun po ito ginagamit. Adjacent over hypotenuse. So, just get the measurement of adjacent. That's 4. Measurement of hypotenuse, that's 5. Substitute mo lang. That's 4 over 5. Tapos, ang usapan. Let's move the TOA. Tangent is equal to opposite over adjacent. So, tangent is equal to opposite over adjacent. TOA. Ayan. So, opposite natin ay 3. Adjacent natin ay 4. So, that's 3/4. As simple as that. So, ito na ngayon yung tatlong trigonometric ratios. Pero, anin yung pinapahanap? Dapat lahat ito. Cho, siakaw. So, ang cho, that's cosecant theta. So, that is hypotenuse over opposite. Cho, C-H-O. So, cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. That will be equal to, tignan mo dyan, 5. 5 yung hypotenuse, 3 yung opposite. Pero may shortcut pa dyan.
kahit hindi mo na, kapag dating dito sa tatlo, kahit hindi mo na ito tignan, bakit? Kasi nga po, magka-reciprocal lang ito. Yung sine, reciprocal niya lang si cosecant. Ibig sabihin, babaliktarin ko lang kung anong sagot ko dito. Kung ang naging sagot ko dito ay 3 over 5, ang sagot ko doon ay 5 over 3. Ganun lang siya kasimple. Sige, let's have another. Si secant theta. Si secant theta, hypotenuse over adjacent. Ayan. Pero, sabi natin, magka-reciprocal lang naman itong dalawa. Cosine tapos secant. So, ibig sabihin yan, pwede ko lang baliktarin ito. 5 over 4. Ayan. So, 5 over 4 lang. Tapos, si cotangent theta naman, so that is adjacent over opposite. So, we have 4 over 3. Ayan. So, mas madali. Kapag nakuha mo na yung tatlo, yung sine, cosine, tangent, madali na makuha yung cosecant, secant, cotangent. Kasi nga magka-reciprocal lang sila. Ulitin ko. Yung sine ay 3 over 5. Since reciprocal niya yung cosecant theta, baliktarin mo lang to. Magiging siyang 5 over 3. Now, ito naman dalawa magka-reciprocal. Kung 4 over 5 ito, dapat 5 over 4 yung secant theta. Yung tangent naman, kung 3 over 4 siya, since reciprocal niya yung cotangent theta, magiging siyang 4 over 3. So, mas mabilis. Again, after mo makuha ito, then, kailangan itapat mo lang itong tatlo, cosecant, secant, cotangent. Baliktarin mo lang. That's the final answer. Now, maybe you're asking, Sir, no need na po ba siyang i-convert into mixed number? No need. Hindi na kailangan. Kung 5 over 3 yan, iwan mo na yun na 5 over 3. 5 over 4, okay na yan. 4 over 3, okay na yan. That's the final answer. Sa ating pinapahanap na 6 trigonometric ratios. Ayan. At yung mga values ngayon ng sin theta, cosine theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, cotangent theta. Again, tandaan, napaka-helpful nito. So, katawa Choshakaw, sa kanya idin ng reciprocal. Yun ang tandaan ninyo. And of course, huwag niyo kakalimutan kung paano mag-identify ng opposite, adjacent, hypotenuse. Ayan. So, let's have example number 2. Hanap pa rin tayo ng 6 trigonometric ratios. So, same tayo na triangle, pero andito na yung reference angle. Ayan. Nako, paano na kaya yan? Nandito na yung reference angle, wala na doon. And we have the same measurements, 3, 4, and 5. Now, let's see kung paano mababago ng reference angle yung magiging mga sagot natin. Ganito po kasi yan. Diba, ang una natin gagawin, identify natin yung opposite, adjacent, hypotenuse. And ang tip ko nga sa inyo, unahin nyo nang hanapin yung hypotenuse. So, siya yung katapat nung 90 degree. So, this 5 is our hypotenuse. So, that means, ang hypotenuse ay 5. Tandaan, hypotenuse katapat ng 90 degree. Kung saan ito nakaturo, yun po ang hypotenuse. Now, let's go with opposite. So, sabi natin, kaya ito may effect. May effect yan. Kahit same na triangle ito. Pero na-move yung reference angle natin, yung theta natin, mag-iiba yung mga sagot nun. Bakit? Mag-iiba kasi yung adjacent, mag-iiba yung opposite. Of course, yung hypotenuse, assist pa rin. Now, eto kasi, ang magiging opposite na nito yung 4. Tama? Kasi siya na yung katapat yung reference angle ng theta natin. So, therefore, ang opposite natin ay 4 na. Tapos, ang katabi niya na ay yung 3. Ayan, which is baliktad yung kanina. Kanina kasi yung 3 is the opposite, yung 4 is the adjacent. So, therefore, since nabago yung opposite at adjacent, mababago rin lahat ng values natin nung 6 trigonometric ratios. So, ganito na po yun. So, tandaan, kailangan master natin kung paano tumingin ng opposite, adjacent, hypotenuse. Kasi once na nilipat yung angle, kailangan alam mo pa rin siya kung nasaan yung opposite niya at nasaan yung adjacent niya. Opposite, tapat. Adjacent, tabi. Tapat, tabi. Tapat, tabi. Tapat, tabi. Yun lang yun. In terms of the reference angle, katapat niya is opposite, katabi niya is adjacent. Ayan. Alright. Now, let's have the abbreviation. Ano nga po yung ano natin? Alright. Sokatawa Choshakaw. Sokatawa Choshakaw. Sokatawa Choshakaw. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Paulit-ulitin yan hanggang sa ulo ninyo yung abbreviation na yan. Alright, so let's solve the following 6 trigonometric ratios ang pinapahanap sa atin. So, sine, ito yan. Sine is equal to opposite over hypotenuse. Ayan. Now, ganda lang yan. 4 over 5. Opposite ay 4, hypotenuse ay 5. 4 over 5. Next, cosine theta.
That's adjacent over hypotenuse. So, adjacent over hypotenuse is equal to 3. Ang adjacent, hypotenuse ay 5, so 3 over 5. Next, tangent theta, TOA, opposite over adjacent. So, that's opposite over adjacent. Opposite, adjacent, that's 4 over 3. Do I need to convert into mixed? No need. Next, cosecant theta. Ayan, this is hypotenuse over opposite. And we all know na reciprocal siya nito. So, kahit hindi na ako tumingin dito, kasi baka maduling pa ako dito, baka magkamali pa, pwede ko nang tignan ito na lang, yung 4 over 5. Ang gagawin ko lang dyan, babaliktarin ko silang dalawa. Yung 5 aakyat, yung 4 bababa. That's the final answer. Ganun lang siya. Improper, kailangan ka bang i-mix? No need. Next, SHA or SHA, secant, hypotenuse, adjacent. So, secant is equal to hypotenuse over adjacent. So, alam ko na ito ay reciprocal ng cosine. So, baliktarin ko lang yung sagot dito. 5 over 3. Next, yung last is cotangent. That's adjacent over opposite. Ayan. So, adjacent over opposite is equal to 3 over 4. Ayan. So, ganun lang po. Ulitin ko, once na makuha mo na ito, kaya mo nang makuha yung next na set, yung tatlo naman. Baliktarin mo lang yung mga sagot mo doon. That's the final answer. Okay? Ganun lang po yun. So, nabago yung mga values simply because nabago yung placement natin ng reference angle. Nabago kung nasaan yung reference angle. Ayan. And that is now the final answer. Alright. So, ganun lang po. Next, let's have third and last example. Ito na. Paano naman kaya kapag ganito? Ayan. So, ibang triangle na. Alright. So, ibang triangle na pero right triangle pa rin. Andito na yung reference angle natin, yung theta natin. Tapos, we have two given measurements ng sides. Dalawa lang. Paano kaya ito? Dadalawa lang yung given sa atin. Ganito lang yan. So, paano ba kukunin yung another side? That's the question dito. Paano kukunin yung measurement ng isang side? Alright. So, dun na papasok yung Pythagorean theorem. Kasi right triangle to Diba? To get the measurements of the sides ng right triangle, we are using the Pythagorean theorem. And that is what we're going to do first. So, kunin muna natin yung isang side na ito. Ayan. So, ito yung complete solution. Formula natin ay c squared is equal to a squared plus b squared. Ito yung Pythagorean theorem. Ayan. So, mabilisan lang yung solving natin. Pero if you want to watch nga, so, please look for my video about the Pythagorean theorem na lesson. So, c squared is equal to a squared plus b squared. Ito yung formula. Then, kunin natin yung a, b, and c. Ano yung measurement ng a, b, and c? Now, identify muna natin kung ano yung c. Ang c kasi is the hypotenuse. Ito yun, yung 17. So, that's the hypotenuse. Tapat nito, that's letter c. Tapos, atong side na to, saka side na to, kahit alin dyan ang a, kahit alin dyan ang b, okay lang yun. Kasi Pythagorean theorem tayo. So, ililat ko to as b. Ginawa kong b yung 15, ginawa kong a yung nawawala. Alright. So, magiging ganito siya. Sa given, a is equal to question mark, b is equal to 15, c is equal to 17. Ayan. Tapos, solution tayo. So, for solution, write the formula. C squared is equal to a squared plus b squared. Then, ipalit mo lahat ng values. Yung a as is yan dyan. Yung 15, dun yan sa b. Yung 17, dun yan sa c. So, magiging ganito siya. Alright. So, take note, once na naka-raise yung number or yung number sa isang exponent, make sure nasa loob siya ng parentheses. So, just like this one. Yung 17, ipinasok natin sa parentheses. Tapos, naka-squared. Nasa labas yung squared. Yung 15, ganun din. Yung a squared as is lang siya dyan. Relax lang yan dyan. Now, paano mag-solve ng 17 squared? At ang common mistake, ginagawang 17 times 2. Hindi po yan ganon. Ito naman ay 15 times 2, hindi po yan ganon. Ang ginagawa dyan, you have to multiply 17 twice. So, this is 17 times 17. At ito naman, 15 times 15. Kung ilan ito, ito yung magsasabi sa atin kung ilang beses mag-multiply ng 17. So, dalawa. Ito rin, dalawa din na 15. So, 15 times 15. 17 times 17. So, when you multiply 17 times 17, the answer is 289. Yung a squared dun pa rin, 15 times 15, the answer is 225. Ayan. So, follow nyo lang.
And after, para matira or para masolve yung a squared, ililipat ko yung positive 25 or positive 225. Ililipat ko sa kabila. Kasi kailangan matira yung nawawala. Matira sa isang side. Either left or right. So, nasa right na siya. Doon na natin. Huwag natin pakialaman yan. Ayan. So, 289 minus 225. Tandaan, once na nag-transpose, once na dumaan sa equal symbol, nagbabago yan ng sign. So, ibig sabihin, yung 225 na positive kanina, na plus kanina, kapag nilipat ko yan at dumaan yan sa equal symbol, magiging siyang negative. Ayan. Kaya naging minus 225 is equal to a squared. Bakit a squared na lang? Of course. Nilipat natin yung 225, di ba po? So, kapag nilipat natin yan, matitira is a squared na lang. At ang goal kasi natin, once na merong unknown, kailangan matira siya sa isang side ng equation. Nagawa ba natin? Natira ba yung a squared sa isang side? Yes. So, okay tayo doon. 289 minus 225, the answer is 64. Ayan. Kapag sinolve mo to, the answer is 64 and a squared. Alright. And after, yung, ito kasi, yung 64 is equal to a squared. Ang hinahanap kasi is a. Tama? Hindi naman hinahanap is a squared. So, hindi pa rin siya final answer. So, para maging a yung a squared, kailangan ko siyang i-square root pareho, yung both sides. Yung 64 square root ko siya, yung a squared square root ko siya. Kasi kapag i-square ko yung a squared, magiging a na lang siya. Paano yun nangyayari? Diba? Ito kasi, ang index niyan ay 2. So, i-divide mo lang to. 2 divided by 2, the answer would be 1. So, magiging siyang a na lang. A raised to 1 or just a. Ito naman, square root of 64, paano nga po yan sinusolve, sir? Nakalimutan ko. Ganito lang. Mag-iisip ka, ano yung number, integer, na kapag tinimes ko sa sarili, ang sagot ay 64. That's 8, positive 8, and negative 8. Pero since we are having here for side, di ba wala namang negative na side, negative measurement ng side, so wala naman. So ang kinukuha is the principal square root. Kapag sabing principal, positive. So we have 8. 8 lang. Kasi ang 8 times 8 is 64 is equal to a. Ayan. So therefore, ang a natin is 8. Ayan. Bakit nga po kinuha muna or bakit sumingit si Pythagorean theorem? Kasi nga po, kailangan natin yan para makompleto yung mga sides. Because we cannot proceed to 6 trigonometric ratios hanggang hindi mo alam yung isa. Kukulangan tayo. Diba? So, kailangan kasi alam mo lahat ng measurement ng sides. Kaya nag-Pythagorean theorem muna. And now, alam na natin, ang a is equal to 8. Tama? Ang a is equal to 8. Or ayan, a is equal to 8 or 8 is equal to a, pareho lang yan. Ayan. Dito kasi tayo nasanay. Ngayon, in-arrange ko ito para dito tayo sa nakasanayan. Ayan. Pero kung ito ang final answer, okay lang yan. Tama yan. Pareho lang ang ibig sabihin yan. Alright. So, sige. Burahin ko lang muna. So, ayun na yung 8 natin. Ginawa na nating 8 yung A, yung measurement yung A. Alright, so ganito na. Now, pwede na tayong mag-proceed sa 6 trigonometric ratios kasi nga kompleto na yung mga values natin. Tama po? Alright. So, ganito na siya. Ang mangyayari dyan, we'll get now the opposite adjacent hypotenuse. So, yung process natin kanina. Again, unahin mo yung hypotenuse para hindi ka na malilito sa adjacent at opposite. Ang hypotenuse, yan yung itinuturo ng right angle. Ito yan. Yung longest side, pinakamahabang side sa right triangle. So, that's 17. Hypotenuse is 17. Opposite, opposite adjacent. Kailangan alam mo kung paano tumingin yan. In terms yan dito sa theta natin. So, yung theta, ang katapat niya ay 15. So, ito yung opposite niya. Ayan, opposite is 15. Then, katabi niya yung 8. So, that's the adjacent side. Ayan. Okay na. Kompleto na. May opposite na, may adjacent na, may hypotenuse na. Alright. Then, abbreviation natin. Sokotawa choshakaw. Sokotawa choshakaw. Then, you have to solve. Ang sign is opposite over hypotenuse. So, tingnan mo lang. Ano yung opposite? 15. Hypotenuse ay 17. Make sure tama para hindi kayo magkamali sa lahat. Alright. Cosine theta is equal to, ito naman yan, K. Adjacent over hypotenuse. The answer would be, adjacent is 8, hypotenuse is 17. So, that's 8 over 17. Tangent theta is equal to, opposite over adjacent. Diba? Yung formula niya.
Opposite is 15, adjacent is 8, so 15 over 8. No need to simplify. Kapag improper, okay na yan. Next, cosecant theta. So, cosecant is hypotenuse over opposite or just the reciprocal of sine. Sa mangyari dyan, ibabaliktad ko lang to. 17 over 15. Ayan. Next, for secant, that's hypotenuse over adjacent. Ayan. And reciprocal lang siya ng cosine, so 17 over 8 na lang. Ayan. Kahit hindi ko natignan ito, basta meron ng sagot yung cosine, okay na yan. Next, yung cotangent. Ayan. Reciprocal din siya nito. That's adjacent over opposite. So, reciprocal mo lang to. That's 8 over 15. And that's the final answer. Ayan. So, those are the 6 trigonometric ratios. Alright. So, sa number 3, medyo challenging lang kasi nga, merong nawawalang side. So, kailangan mo munang isolve kung may missing side na measurement. So, ang ginawa natin doon, kinuha muna natin yung isang side using the Pythagorean theorem. Tapos, saka tayo nag-proceed dito sa 6 trigonometric ratios. Ito kasi madali lang eh. Pero kapag may nawawalang isang side, so kailangan mo munang sagutan yung side na yun. Alright. Now, it's your turn to answer. So, I'll give you this problem. Find the 6 trigonometric ratios given this illustration. Alright. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Let's answer. How are you, my dear? Find the 6 trigonometric ratios. Alright, so given this illustration, so we'll have to find kung ano-ano yung 6 trigonometric ratios natin. Now, can we proceed already? Kailangan na ba nating mag-proceed agad sa 6 trigonometric ratios? Hindi pa. Bakit hindi pa? Kulang ka. Kulang tayo ng isang measurement ng side. Ayan, so hindi pa natin makakompleto lahat. Although may masasolve kang dalawa, pero hindi mo makakompleto lahat. So, ang kailangan mo munang gawin, isolve mo muna ito. Solve muna natin ito. Paano yon? Using what? Alright, Pythagorean theorem. Now, let's do that. Let's have the formula. C squared is equal to A squared plus B squared. Ngayon, kung sir, medyo mabilis po tayo dun sa Pythagorean. So, that's why I'm suggesting na panoorin ninyo yung topic ko about Pythagorean theorem. Kasi andon, maraming examples and may humor drill din para matrain kayo kung paano mag-solve ng Pythagorean theorem. Kasi hindi natin focus yung Pythagorean dito. Ang focus natin is the 6 trigonometric ratios. Alright. Now, so for the given, ayan. So, ang gagawin natin dyan, mag-a-assign tayo ng A and B. Pero C muna. Ang C is yung 13. Kasi siya yung side katapat ng 90 degree. So, that's letter C. Laging C ay hypotenuse. Ayan, C is always hypotenuse. Now, pipili ako kung anong gusto kong mangyari, kung ito ba ang A ko or ito ang B ko. Or pwedeng ito ang A ko, ito ang B ko. It's up to you, kahit ano. Kasi ang A and B, sa Pythagorean, kahit ano yan. Parehong legs yun. So, say for example, ginawa kong A ito, tapos ginawa kong B yun. B is unknown. But, if ever, na ganito ang ginawa ninyo, sir, ginawa ko pong B ito, tapos ginawa ko pong unknown is yung A. Okay lang. Okay lang yun. Kasi sabi ko nga po kanina, interchangeable yan. Pwede itong maging B, pwede itong maging A. Okay lang yan. Because, kung tama ka ng computation, kung sinunod mo lahat ng process ng Pythagorean theorem, at nag-arrive ka sa parehong sagot na magiging sagot natin ngayon, ibig sabihin, tama pa rin yun. Alright. So, let's continue. A is 12, B is question mark, C is 13. Saan mo kinuha yan? Dito. Alright. Next, for solution, write the formula, substitute tayo, then make sure nasa parenthesis yung mga pinapalitan natin na values. So, 13 is yung C, correct? Yung A ay 12, correct? Yung B is question mark, so B squared pa rin siya. Ang 13 raised to 2, or squared, ay 13 times 13. That is 169. Ang 12 squared ay 12 times 12, that's 144, plus B squared. Then,
ililipat natin yung 144 sa kabila. Kasi nga dapat, yung isa ay matitira sa isang side ng equation. Yung nawawala, kailangan na matira siya sa isang side ng equation. So, kapag nilipat ko yung 144, the answer would be 169 minus 144. Since transposition siya, naging siyang minus is equal to b squared. Then, 169 minus 144, the answer is 25, is equal to b squared. Ayan. Kapag minus mo to, that's 25, that's b squared. By the way, baka magtaka kayo, sir, bakit nawala po yung plus? Hindi yan nawala. This would become the sign. So, that's positive. Di ba kapag positive, hindi na siya nilalagay. Alright. Now, square root natin ito. Square root ng 25, square root ng b squared para lumabas yung b, kasi bilang yung hinahanap natin. Isip ka ng number that when you multiply, the answer is 25. That's 5. Ayan. And this is b na lang. Kasi that's divide by 2. Ayan. Now, sir, bakit hindi pwede yung negative? Kasi walang negative na measurement for the side. Kaya, principal square root ang kinukuha. Although, tama naman, negative 5 plus negative 5 is 25 pa din. Pero since, logically speaking, since side ito, kailangan positive yung sagot. Ayan. So, that's for letter B. So, ganito yung mangyayari. B is equal to 5. Ipapalit natin yan dito. Ayan. So, B would be equal to 5. Alright. So, ganito na. So, kompleto na. Pwede na ba ang 6 trig ratios? Yes, pwede na. So, let's identify the opposite adjacent hypotenuse. Hypotenuse muna. That's 13. Tama po? Alright. Then, in terms of this theta, ito yung magiging opposite niya, yung 5. Tama? Adjacent niya is yung 12. Yung katabi niya is yung 12. Ayan. And we can now get the trigonometric ratios using the abbreviation. SOHCAHTOA. Ayan. SOHCAHTOA. Ayan. So, sine is opposite over hypotenuse. So, tignan mo lang. That's opposite hypotenuse, 5 over 13. Cosine is adjacent over hypotenuse, that's 12 over 13. Adjacent hypotenuse. Tangent is opposite over adjacent. That is opposite adjacent, 5 over 12. Then, atong tatlo, madali na to. Kasi meron ng sagot ang sine, cosine, tangent. Reciprocal na lang lahat iyan. Hypotenuse over opposite, so that's 13 over 5. Then, yung secant, that's hypotenuse over adjacent, so we have opposite nito, or reciprocal niyan, 13 over 12. Then, cotangent, that is adjacent over opposite, so we have 12 over 5. Ayan. So, that's the final answer for our humor drill. Ayan. So, let me know kung nakailan ka, kung na-perfect mo ba lahat yan sa ating comment section sa baba. So, please do comment your score for our humor drill. And, before we end, eto pa. So, I'll have part number 2 ng discussion natin. Kasi eto, yung mga values dito ay in terms ng doon sa Pythagorean triples. Ibig sabihin nun, mga whole numbers lang ang nakalagay. Paano kapag may square root na? So, yun yung part number 2 natin. Paano kapag square root na? Paano mo isosolve yung 6 trig ratios kapag involved na ng mga square root na yan? And if you want to know about those topic, then please watch my next videos. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see you in the next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed this video. And please, wag na wag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. Alright. And don't also forget, this is my reminder to you. Ikaw mismo, yes, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #HumorPH. Bye-bye! See you in our next video.